kong buhay, problemang walang humpay. Saan man pumunta, puros pag-aalala. Ngunit ngayon nabuhayan ang aking pag-asa. Ng tadhana'y mas mahalaga makilala ka. Lumilipad-lipad ang puso sa kalayaang natanggap ko, dahil sa iyong sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo.
side. You can use me, Lord. I surrender myself to you. 'Cause this life's nothing without you here by my side. Every time I try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you. Try to leave, I feel so weak, 'cause I know I belong to you. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong. Without you, Lord, everything will fall apart. Without you, Lord, we have no reason to live. Let your will be done. In your hands we'll come as one. 'Cause we are not alone, we belong to you. Kailangan pagharap natin sa Panginoon, meron tayong contrite heart na umaasa sa ating Diyos na kaya niyang gawin ang lahat sa ating mga buhay. Imbis
imbis na mainis ka doon sa taong yan na binibitbit mo, maawa ka, mahabag ka, mahalin mo. Tinan mo mangyayari, mas maganda. Alam niyo, you know why? Yung anointing ng Lord, yung Spirit ng Lord, yun ang lukob talaga sa'yo eh. At saka, ibig sabihin, yung nasa yung Christ na nasa iyo, makapagmamanifest sa'yo. Magmamanifest ang Lord sa'yo through love. If you believe about the power of God, if you believe about the sovereignty of God, and you believe about the extraordinary, super power of God, maniniwala ka that God is everywhere. Maliban na lang kung iba Diyos mo. Pag ang Diyos mo hindi everywhere, hindi yan yung Diyos na nasa langit po. Kaya kung may question ka pa sa everywhere, hindi yan ang Diyos mo. Ang Diyos natin is everywhere. Dahil ang Diyos po natin, ang Diyos natin ay talagang antindi ng kapangyarihan na kaya niyang punuin ang buong mundo. Ang sino man na hindi sumusunod sa kabanalan or yung pong sinning or living in sin or keeps on sinning, he or she is a false brethren. O di kaya sisiraan ka or sasamantalahin ka or traidoring ka or i-impluensyahan kang gumawa ng masama. Brothers and sisters, he or she is a false brethren. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We'll receive the gift of the Holy Spirit. To God be the glory. As Father, He created all. To God be the glory. A Son, the Savior of the world. To God be the glory. The Spirit He dwells in my heart. To God be the glory. There's only one. Purihin pong Diyos, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa mga international extension churches natin, ganon din po sa inyong lahat na nakatune in ngayon na makikiisa pong maghandog sa ating buhay na Diyos sa pagsamba, sa pasasalamat, at sa pagbibigay papuri sa Kanya at higit sa lahat ang pakikinig po sa Kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos. Bago po tayo magbasa ng Bible, batiin mo muna yung nasa likod mo. Sabi mo, magandang umaga sa iyo. Di po ba? Napakaganda po na hanggang ngayon nakikita natin ng mga kapatiran natin ang faithfulness, ang katyagaan, na kahit minsan mahirap pumunta rito, ay nandirito pa rin sapagkat bakit? Gustong-gusto niya magpasalamat sa Panginoon ng ganitong face-to-face. Praise God! Masaya po ang pakiramdam, of course, kasi nag-effort ka eh. Pag may effort, masarap ang pakiramdam. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalm chapter 13, verses 3 to 6. Consider and hear me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say, I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, because He has dealt bountifully with me. Purihin po ang ating Diyos. Marami po minsan nangyayari sa buhay natin na kung saan halos mapugto ang ating hininga. Dahil saan? Minsan sa kamalian na ginawa mo, sa kasalanan na ginawa mo, dumanas ka ng kahihiyan, lahat ang sisi nasa iyo, na halos ang sabi, gusto mo nang mawala sa mundo, di ba? Sabi, lest I sleep the sleep of death. Parang gusto mo nang pikit ang mata mo, gusto mo nang mawala. Sasabihin ng kalaban mo, yan, di na makakabangon yan. Sigurado na yan. Na hindi siya magtatagumpay ngayon. Tuwan-tuwa na daw si Satanas. Dalang sabi ni Satanas, see, hanggang dyan na lang yan. Pero anong sabi niya? Ako ay nagtitiwala sa'yo.
na ang iyong habag ay isa sa akin. Kaya patuloy pa rin akong aawit sa ating Panginoon. Kahit ano ang mangyari, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kahit ganong kalaki ang problema mo, nandyan ang Panginoon na tutulong sa atin. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon at papurihan natin siya. Amen. Sapagkat ang pagsubok na dinadanas natin ay dinanas na rin ng iba ng mga nakaraang mga mananampalataya nung araw. Bakit sila nakasurvive? Kaya sabi mo sa katabi mo, makakasurvive tayo. Alright, hiko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po at muli mo kaming binigyan ng tagumpay na makapagtipon-tipon sa lugar na ito. Hinihiling po namin ng basbas ng Espiritu Santo mo, Lord. At dalangin namin, Lord, ang iyong presensya ay bumaba sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat na nandirito, O Diyos, maging ang mga nanonood, maging na nandun na iwan sa kanilang tahanan, ay pakapuspusin mo ng Espiritu Santo mo, Lord. Inaasahan namin na sasamahan mo po kami ngayon. Linisin mo po ang aming isip, ang aming puso, upang sa ganon ay maging karapat-dapat kaming handog sa inyong harapan. Tulungan mo mag-focus kami ngayon sa aming pong pagsamba sa inyo. Sapagkat alam namin na minsan sa linggo nagtitipong kami, kaya yung mga bagay na nagpapagulo sa isip namin, tabi muna namin yan, Lord. Ngayon lang ang hinihingi mong oras sa amin. Kaya nandirito po kami, basbasan mo po kami lahat. Bigyan mo po kami ng maliwanag na kaisipan, puso mapagkumbaba. At alisin mo po at patawarin anuman ang kahinaan, mga pagkakamali na nagawa namin. At magsilbi kaming buhay na handog at mabangong handog sa inyong harapan. Sama-sama namin tinataas ang aming beloved bishop sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. Kayo ang maglagay ng salita ng Diyos at magpalabas ng salita mo sa kanyang mga labi na para bagang kayo ang nagsasalita sa amin. Pagpalain mo rin mga musicians, mga singers. Ganon din po, Lord, ang nasa Tech Prod na nag-aasikaso ng aming sound system. Maging maayos po ang paglilingkod namin sa inyo ngayon. Lahat ng gagamitin mong tagapagsalita, anoint mo na yung Santong Espiritu. Inaasahan po namin na panibagong kalakasan ang ipagkakaloob mo sa amin lahat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen! Praise the Lord! Jesus is our Savior, the Savior of the world, the Savior of our souls, the Savior of our lives, and we will praise you. We believe you, Jesus! I love that day, the day you washed my sins away. You made me see, I never knew that I could be this free. You're taking all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, your grace. Oh, I am saved, living for your name. I'm alive, yes, you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Say, I go your way. With every step I walk by faith, by faith. You're leading me to live for Jesus is my destiny. Sing church, you've taken my pain, taking all my pain away, away. I will never be the same. By the power of your grace, Jesus, your grace, your grace. Oh, I am saved, living for your name. I'm alive, 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. I believe that you are our healer, that you are our Savior, deliverer of souls. We believe in you, Jesus. Say, I believe in you. Lift up your
of faith, church. I believe in you, Jesus. Nothing's gonna change my mind. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Jesus. Nothing's gonna change my mind. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Jesus. Nothing's gonna change my mind. You, church, I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Say, now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Hey, I'm alive 'cause you're living in me. Oh, Jesus, I believe. Now every day is a victory. Oh, Jesus, I believe. Thank you, Jesus. We're singing out.
Let's magnify the name of the Lord in this place. My Jesus, my everything. You are my creator, friend and my defender. In your holy presence, I will sing everlasting praise.
only one we love. You're the only one we need. You are my everything, Lord. Our head lifter, our Redeemer, our precious Savior. Forever we will sing of your great love. King forever, our perfect Father. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po sa araw na ito, Lord. At muli kami nakasamba sa iyong pangalan. Napuri ka namin, Panginoon, at bukod sa lahat, nandirito kami upang muli mag-aaral ng salita. Tulungan mo kami, tulutan mo, Diyos, na yung lahat ng aming pangailangan po ay matugon sa araw na ito. Hindi lamang po sa spiritual, maging sa aming physical, maging sa finances, O Lord, ay supply mo po. At sabi mo sa amin sa araw na ito kung paano namin makukuha lahat, Lord. Ikaw ang aming Diyos na inaasahan, Panginoon, sa lahat po ng areas ng aming buhay. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan. At ikaw lamang, Panginoon, ang pwede magbigay sa amin, O Diyos, ng lahat ng mga imposibleng bagay, O Lord, na nagaganap sa aming buhay, na pinapahintulot mo para sa ganun, O Diyos, ay makita ang kapangyarihan mo, makita na ikaw lang ang Diyos, makita na ikaw lang ang pwedeng gumawa nito, makita, Panginoon, ang mga anak mo, hindi mo pinababayaan, Panginoon. Kaya tulutan mo sa araw na ito, dumaloy uli sa amin ang power mo, Lord, sa magitan ng pangalan mo, Diyos, in the name of Jesus Christ of Nazareth, O Diyos. Padaluin mo sa lahat na nandirito, Lord, lahat na nangihinay, palakasin mo, Panginoon ko. Patatagin mo sa pananampalataya, O Lord, i-revive mo, Panginoon, ang puso at ganun din ang kanilang mga spiritual, O Lord, at tulutan mo makakilos ka sa amin sa magitan po ng Espiritu Santo mo, Ama. Maraming salamat, Lord. Maasa kami na tagumpay sa araw na ito. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Habakkuk, chapter 3, beginning from verses 17 to 19. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, and though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. The Lord God is my strength.
And He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high hill. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Sa oras po ito ay naniniwala ako na pagkatapos po ng ating pong message na ito ay nandoon tayo, magkakaroon tayo ng lubos na kagalakan. Kasi isa yan sa nakikita ko nawawala ngayon sa maraming mananampalataya. Yung kagalakan nawawala po sa atin. Supposedly, dapat tayong mga mananampalataya ang kakitaan ng joy. Dapat nagre-rejoice po tayong lahat. Pero nawawala dahil po sa natatangay tayo po ng mga problems na dumarating sa ating buhay. Kasi umagang ito, ang pag-uusapan natin, ang title natin is How to Live in the Middle of Crisis. Now, I'm so sure that majority of you will agree with me that war is imminent. Na any moment, pwede pong sumiklab ito. Kasi po napakataas ng tension po between China and Taiwan, and not to mention yung tension po na napakataas din between Philippines and China. And if this war starts, the U.S. will surely be involved. At pag nag-involve ang US po, involve lahat ang allied countries nila nung meron mga military bases po, including Philippines. And unfortunately, pag sinabing war, ang war po, ang result nito ay famine. At hindi lang famine po, kundi economic crisis. Kasi yung lahat ng mga sources ng food, ng ating pong livelihood, at maging yung mga businesses na sabihin natin gumagamit ng mga modern technologies will be badly affected or will be destroyed. As a matter of fact, pag sinabing war, earthquake, famine, and pestilences, ang sabi ng Bible in Matthew 24:8, it's just the beginning of sorrows. And for your information, the world is now in a state of crisis. Although, hindi pa yung tinatawag na stage talaga ng crisis na during the 7 years tribulation, wala pa po yun. Pero nandun na po tayo sa introduction ng sorrows na ito. Nasa introduction na tayo ng kapighatian ng world. Kaya marami po sa mga tao ang dumadanas ng kapighatian. Hindi lang natin alam kasi Kristiyano tayo. And sometimes, not only sometimes, I know some of you dumadanas din po ng kapighatian pagdating sa finances or maybe sa kanyang physical aspect ay dumadanas po. May mabibigat na karamdaman na even Christians dumadanas sa ngayon po, iba namamatay, iba nakaka-survive, at ganyan lalo na po sa mga non-believers na hindi nyo alam na pakaraming namamatay ngayon dahil po sa karamdaman. Napakarami nagugutom ngayon dahil doon sa crisis na sinasabi ko po sa inyo. Matinding crisis po pagdating sa finances sa ngayon po na talagang marami ang nahihirapan. Kaya ang tanong ngayon is, how can we live in the middle of crisis? Paano tayo mabubuhay doon sa gitna ng crisis? Kung i-allow man tayo ng Lord na abutin natin ang pinakagitna nitong crisis na ito. Hindi ko sinasabing tribulation nila, pero alam ko, the worst is yet to come, lalo pag nagkaroon ng war ay matindi po. At may banta ng earthquake. For information, April lang po ay sinabi na hanggang ngayon nagpapaalala ang PBORGS tungkol po dito sa earthquake na darating na sinasabi di bababa ng 8 ang lakas. Kaya sabihin sa parting to, nakaumang ang war, nakaumang ang earthquake, may threat mga kapatid ng mga super typhoons, nandiyan lahat yan. Nandun sa threat ang world sa ngayon po. Ngayon, tumbagay na ito po ay mahalin tulad natin doon sa binasa natin kanina because the Babylonian army was preparing to invade Judah. Because of, inalaw ito ng Lord because of their sinful ways na ayaw nilang tigilan. They refuse to change, they refuse to repent. Ayaw nila. And the war was foreseen by Prophet Habakkuk at sinabi niya kung ano ang magaganap pag nagkaroon na ng giyera. Sa Habakkuk 3:17, enumerate po natin. Una, sinabi ng Bible, Habakkuk says, though the fig tree may not blossom nor fruit be on the vines. For information, ang fig tree po ay isa sa pinagkukunan nila ng livelihood o pagkain during their time. Now, ang pangalawa, sinabi ka noon, though the labor of the olive shall fail. So, ibig sabihin, kahit ma-disappoint yung pong nag-aalaga, yung kumakain ito, dahil hindi namunga,
sayang yung labor nila. Yun ibig sabihin ng Habakuk. At ang pangatlo, though the fields yield no food, kahit wala itong bukid na hindi nagkaroon ng pagkain po, ibig sabihin, walang ani sila, sa hindi natin alam na dahilan, maaaring dahil sa giyera o maaaring dahil sa parusa ng ating Lord. And though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Ito po yung mga hayupan nila, at saka yung mga manok, mga tupa, baka, kambing, yung kakainin po ay mga ngamatay o sabihin natin na nakawin o mawawala. I don't know kung paano mangyayari po. Pero dito po ay prinopesiya na po ni Habakuk na mangyayari pag nagkaroon ng gera, kung ano mangyayari pag nagkaroon ng war. Puro disaster at saka famine o yung gutom, talagang sobrang kahirapan po ang minimin dito ni Habakuk. Hindi lang po sa parusa ng Lord, kundi dahil doon sa maaring gerang magaganap, pati kabuhayan nila ay hindi magiging fruitful at hindi po ito magbubunga. O maybe dahil nga po doon sa gerang magaganap na ngayon. Ngayon, kung tutuusin po, yung dinadanas ngayon ng mga lalo't mga Kristiyano, wala pa po yan sa kalingkingan po ng dinanas nila noon. Nung dumating yung gerang yon, wala po sa kalingkingan ng dinadanas natin ngayon. Lalo sa finances po. Sa atin po, kahit sabihin natin na tayo nahihirapan, pero kahit paano nakakaraos po tayo. Kahit paano nakakakain tayo. Kahit paano nandun ang Diyos nagsusupply po sa atin. Kaya nandun sa atin po ang Diyos natin. Pero iba sa atin po, ay nagagawa na po magtanong sa Lord, why Lord nandun sa atin? At sasabihin ko sa inyo, iba po ay nanlalamig, nangihina. Iba nagtataka, ba't ganun? Anak ako ng Diyos, kasi ganito nangyari sa buhay ko. Brothers and sisters, for your information, to complain and to murmur against God, doubt about His promises, or question His ways, it's not the right way to live during crisis. Hindi ganon ang dapat ang buhay po natin. Though, alam niyo si Habakuk, nung una natakot siya, but then, despite ng mga terrifying situation they were about to face, ito sinabi niya sa verse 18. Yet, yung salitang yet na yon, the power of yet means a better alternative or a better option or a better answer to match up to that incoming crisis. Meron siyang alternative, meron siyang option. Hindi siya pumiperiod. Ito, magagera, ganyan mangyayari, magtatagutom, tapos na tayo. Hindi ganon ang mind ni Habakuk. Sa kanya po, nakaset siya, meron siyang and yet. And how I wish lahat tayo, we always have that powerful word when crisis comes. Dapat nando sa atin yung yet. Kung sabihin may sakit ka ngayon, yes, I know I'm severely sick, and yet. No, yes, I know I'm bankrupt, and yet. Yes, I know it seems hopeless ang aking situation, and yet. Dapat may ganun po tayo. May kaduktong dapat tayo. Para kay Habakuk, yes, there's a horrible prophecy at darating ang tagutom. Pero ano sinabi niya? Sa verse 18, and yet, I will rejoice in the Lord. I will. There's the word will. I will rejoice in the Lord. Na hindi sinabing I'm going to panic. I'm going to fear. I'm going to worry. I'm going to have anxiety. I'm going to be discouraged. I'm going to be depressed. Hindi yan ang sinabi niya. But instead, sinabi niya, I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. Because your joy will devour all your fears, all your worries, your doubt, your confusion, anxieties in life. Yan po ang kakain o lalamo doon sa fear na nandun sa heart po natin. That's why rejoice. Now, the true joy does not depend on circumstances. Hindi po. Hindi dinidepende kung ano nangyayari. 1 Thessalonians 5:16. Paul says, rejoice always. Rejoice always. Next, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Meaning, joy is a command. Utos yan. Utos ang Lord sa atin, rejoice. Na mabuhay ang Lord during the resurrection, ang una sinabi niya kay Mary Magdalene, rejoice. Magalak ka dahil buhay na ako. Yun ang sabi ng Lord 2,000 years ago.
And until now, even Paul says, rejoice in the Lord always, and I say, rejoice. So joy is a command for God. But for us, joy is a decision and joy is a choice. That's why sinabi ni Habakkuk, I will, yung will ko, and ako mismo, I will rejoice. Kaya nasa inyo na pagpili. Anong pipiliin mo? Joy o sadness? Joy o fear? Joy o worry? Joy o anxiety? Ba't ganyan mukha mo? Alam niyo, kung magiging matalino lang kayo, at gusto linawin sa inyo lahat, napakaiksi na ng panahon. Huwag mo na sayangin yung oras mo sa kamumukmuk mo. Mag-rejoice ka na. Rejoice in the Lord always, and I say, rejoice. Yun ang sabi ng Lord. Bawat isa sa atin, nandito ang gusto niya, yung mukha natin, makikita ang joy sa mukha natin. Yung lakas ng joy nasa atin, mga kapatid. Everybody shout, rejoice! Why choose rejoice? Yan ang tanong. Habakkuk 3:18. I will joy in the God of my salvation. Now, Habakkuk was so sure that God will save them from the hands of their enemies. Na alam niya, nasa kanya yung Savior. Nasa kanya ang Savior. Nasa atin din ang Savior. Kaya walang dahilan para tayo hindi mag-rejoice. Once na nasa iyo ang Savior, Savior means to save. He will save you. Ano man ang sitwasyon mo, ano man nangyayari sa iyo, ano man dinadanas sa iyo, ang dinadanas mo, ang Diyos ang magsasave sa iyo. Alam niyo maganda sa Psalms 5:11-12. Although ito po, ang context nito ay patungkol po sa mga wicked at tungkol sa Israelites. Pero pwede natin i-repair sa pinag-aaralan natin. But let all those rejoice who put their trust in you. Let them over shout for joy because you depend them. Let those who also love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as with a shield. Isa-isahin natin. Okay. Una, ano sinabi ng Lord? You're rejoicing because you trust in Him. Ibig sabihin ito, pag nagre-rejoice pala tayo, nagtitiwala tayo sa Lord. Kanya ka pala malungkot, kanya ka takot, kaya ka nag-aalala, kanya ka nagdududa, nag-anxiety ka, may crisis sa iyong buhay mo, puro crisis nila, iniisip mo, why? Wala kang tiwala sa Diyos. Pero kung pagkakatiwala mo lang lahat sa Kanya, totally trust bibigay mo sa Lord, total trust bibigay mo sa Lord, maniniwala ako nandun ang joy sa atin po. At dapat talaga nandun ang joy sa atin. Pagpapakita na tiwala ka sa Kanya. Na pag sinabing nagre-rejoice ka, ibig sabihin nun, tiniwala mo na lahat sa Kanya. Pati sakit mo, tiniwala mo na. Problema sa financial, tiniwala mo na. Lahat ng problema mo, tiniwala mo na. Bahala ka na, Diyos! Yun ibig sabihin na rejoice. Kanya gusto ng Lord na nagre-rejoice po tayo. Kasi pag nagre-rejoice po tayo, tandayan na may tiwala ka sa Diyos. At pinagkatiwala mo na lahat sa Diyos. Andiyan pa ba kayo? Kasi mapupunan niyo iba, di ba? Konting problema lang, malungkot tayo. Konting problem, iba, mabibigat ang problema. Let's say, mabigat ang problema, malungkot tayo. Wala pong buwang dapat sa atin. Walang buwang. Kasi pag tayo nagkaroon ng problema, rejoice. Bakit? Pag nag-rejoice ka, nagtitiwala ka sa Diyos. At mabigat ang kapalit ito. Mabigat. Mamaya natin talakayin, pero matindi po. Kaya gusto ng Lord mag-rejoice tayo. Ngayon pa lang, gusto ko nagre-rejoice na tayo. Gusto ng Lord ngayon pa lang, nagre-rejoice na po tayo. Alam ko, lahat kayo may problema ang dinadala. Mabibigat. Basta niya mabibigat. Pero yung sabi ng Lord, rejoice. Sino may problema sa sakit? Taas ang kamay. Rejoice. May sakit na ako, magre-rejoice. Rejoice! Sino gipit ka na sa pera? Sino gipit sa pera? Kailangan ng pera. Taas ang kamay. Rejoice! Ano man ang problem mo, ano man ang dinadala mo, rejoice! Yun ang sabihin ng Lord. Rejoice. Why? It's a sign of trust. It is a symbol of trust.
Pagdating sa Lord, wasa ikaw nagre-rejoice despite of the fact na doon ang problem mo, nagtitiwala ka sa Lord. At ganun dapat po ang isang mananampalataya. Second, those who shout for joy have God on their defense. May depensa ka. Once you choose to shout for joy, pag sumigaw ka, ito shout. Kanina, once you rejoice. Ngayon, once you shout for joy, despite of this unpleasant situation, He will defend you. I-defend ka ng Lord. I-defend ka niya against famine, i-defend ka against war, i-defend ka. Kung meron mang mga bagay na darating sa'yo, nakadepensa ang Lord sa'yo. Kasi sumisigaw ka, you are shouting with joy. Kanina po, rejoice. Ngayon po, shouting. Shouting for joy. Sumisigaw dahil sa joy. O lahat sumigaw dahil sa joy. Shout joyfully! Yun natutuwa ka dahil may joy ka, natutuwa ka na sa iyo, Lord. Natutuwa ka na sa yung power ng Lord. Yun ang joy! Mukhang may joy na kayo ngayon. Kanina yung panlaba pa lang Ngayon joy na talaga. Kaya pag may joy kayo, ang gandang tignan. Pag may joy tayo po. Kanina rejoice. Next, shout for joy. Pangatlo, those who are joyful love His name. Abay, ganyan lang palakpak mo, sinabi ng name. You love the name of Jesus. The name of Jesus is above all name. The name above all name. Yun yung name na nasa atin po. That's why you have to be joyful. Yes. Kanya nga sinabi pag may sakit, rejoice. Why? In the name of Jesus Christ, you will be healed. May problema ka, in the name of Jesus Christ, malulutas ang problem natin in the name of Jesus Christ. That's why you have to love that name. Love that name. Love that name. Woo! Everybody shout, Jesus. One more time, Jesus. No, shout it, Jesus. Yes. And those who call on the name of the Lord shall be saved. Yeah, just because you rely on the power of His name. So in other words, alam niyo kung anong result niyan? Okay. Una, rejoice. Pangalawa, shout for joy. Pangatlo, be joyful. Tatlo yun. Ano result? Let all those rejoice. Put their trust in you. Let them ever shout for joy. You defend them. Let those also who love your name be joyful in you. Tatlo yun. Rejoice, shout for joy, and be joyful. Ano result? Next. For you, O Lord, will bless the righteous with favor. Favor! Favor, ganyan lang palakpak mo. Alam mo ba ibig sabihin ng favor? Ito walang pinipiling panahon ito. Gera, may pabor ka. Crisis, may pabor ka. Naghihirap sila, may pabor ka. Nandun sila lahat, nahirapan, ikaw may pabor ka. Yan nangyari hindi maganda, ikaw may pabor ka. And that is favor. Favor. Lahat na nagre-rejoice, lahat na sumisigaw with joy, lahat ng joyful heart, may favor sa Lord. So now, alam niyo na kung bakit minsan di ka gumagaling. Why? Hindi ka nagre-rejoice Sabi, hindi ka nagtitiwala sa Lord.
Subukan mo, sa kabila may sakit ka, mag-rejoice ka. Ibig sabihin, nagtitiwala ako sa'yo, makukuha mo yung favor. Makukuha mo yung favor. Sigurado yun. Siya hindi gagaling. Iba hindi gagaling. Non-believers hindi gagaling. Pero ikaw, gagaling ka. Dahil may favor ka. Dahil nagre-rejoice ka. Nagtitiwala ka sa Diyos na buhay. Alam niyo, naalala ko si Noah. The Bible says, the book of Genesis 6. Ang sabi ng Bible, that Noah he found favor. He found favor sa atin, Lord. Sa atin, hindi eh. You will be blessed with favor. Ibe-bless ka ng favor. Si Noah found favor. Sa atin, blessed with favor. Antindi blessing. Yeah, my friend. Kung si Noah nakasumpong ng favor, nakasumpong lang yun. Ano nangyari kay Noah? Imagine, nakita ninyo, nung pumasok siya sa loob ng arka, dito sa labas, yung mga tao binabaha, yung mga tao hindi malaman kung gagawin, yung mga tao takot na takot, yung mga tao namamatay, siya nandun nakaupo lang, baka nagbubupay pa sila mag-anak, ang daming hayop na papatayin doon. Kumakain lang sila sa loob, dahil hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob, and take note. Hindi pinakita sa kanya ng Diyos kung ano nangyayari doon. Hindi pinarinig ng Diyos sa kanya. Kaya sabi ko sa inyo pagdating ng tribulation, hindi papakita sa atin ng Lord yan. Hindi paparinig sa atin ng Lord yan. Kaya tatanggalin tayo ng Lord dito. Sigurado yun, alisin tayo ng Lord. So, ibig sabihin, doon yung makita yung natagpuan niyang favor. Ang natagpuan niyang favor during the disaster, during sa end of the world, during the destruction, doon sa labas, grabe nangyayari. Pero sa loob ng arka, ano nangyayari? Nakarelax lang sila. Ganun namang may favor, nakarelax lang, kumakain, ang daming pagkain, nandiyan dyan. Kahit anong patayin niya rin, pwede. Basta mga nakamuna, tapos papatayin kita, pwede na. Kailangan dumami lang kayo. Manok, andun, mayroon, may pabo, nandun. Lahat pwede niyang patayin, nandun doon. Kasi pagkain yung para sa kanya. Andyan pa ba kayo? Habang yung mga tao sa labas, sumisigaw, Lord, tulungan mo kami! Lord, tulungan mo kami! Marami sisigaw ng ganyan. Pagdating nung sinasabi ko sa inyo. Marami sisigaw ng ganyan pag pumutok yung gerang yan. Marami sisigaw ng ganyan pag pumutok yung earthquake na yan. Pero tayo, may favor tayo. May favor tayo. May favor tayo. Iba ang favor sa atin. Kaya nakikita nyo, si Noah, hindi lang siya may favor, pati pamilya niya binigyan ng favor. Sinabi ng Bible, Noah, singular, found favor. Nakakuha siya ng favor sa Lord. Siya lang, ba't nasama pati pamilya? So sa favor mo, kasama pati pamilya mo. Kasama. Sino naniniwala, ngayon pa lang may favor ka na? Sino naniniwala, ngayon pa lang may favor ka na? Then, rejoice. Rejoice. Ano man ang sitwasyon mo, ano man dinadanas mo, rejoice! And God will bless you with favor. Woo! Praise the Lord! Diyan yung makikita pag may Christ na ganyan, diyan mo makikita kung ano ang Diyos, kung paano kumilos ang Diyos, kung paano ang Diyos ay kumilos, kung paano yung kamay niya kumilos, gano'ng kapangyarihan ang Lord, gano'ng kalakas ang Lord. Diyan yung makikita dahil may favor ka. Kanyang ginagawa na iba sa atin. May problema kayo, malungkot ka. May problema ka kayo, hindi mo alam ang gagawin. Iyak ka na, useless. That is nonsense. Nonsense. Huwag kayo mag-iyak. Hindi malulutas ng iyak yan. Hindi ka gagaling ng takot. Hindi ka gagaling dahil doon sa pag-aalala, yung maiiwanan ko. Wag!
Kasi sa lahat na nandito, pati kayo nanonood sa television sa ngayon, mukmuk ka ng mukmuk dyan, lungkot ka ng lungkot, alala ka ng alala. Nonsense. Kaya yung katabi mo, pag sinabi natatakot ako, nonsense. Pag sinabi nag-aalala ako, nonsense. Wala yan. Hindi iniintindi ng Diyos yan. Ang iniintay niya, ang tinitignan niya, yung makamnet problema na, ang bigat ang problema, abay nagtatatalong pa rin, nagpe-praising pa rin sa Lord, at nagre-rejoice pa rin sa Lord, at nando doon, ang bigat na sakit, nagpe-praising pa rin sa Lord, nagpapasalamat pa rin sa Lord. Yun ang gusto niya makita, and surely, you will be blessed with favor. Ngayon pala, nararamdaman ko na, may pabor na kayo. Praise the Lord. Glory to God. Yung lahat na may sakit, huwag ka na mag-alala. May favor ka na sa Lord. Yung lahat na nangangailangan ka na mag-alala, may favor ka na sa Lord. Yung lahat na nabibigatan, huwag ka na mag-alala. May favor ka na sa Lord. May favor ka sa Lord. You, all of us, may favor ka na sa Lord. Just rejoice. Woo! Come on, rejoice! Verse 19. The Lord God is my strength. Anong klase strength yan? Yan yung strength na sinabi ni Paul. Kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Doon ako malakas because it is the strength of God, the strength of God, the strength of the Lord Jesus Christ. Woo! Hindi lang yon. How about the feet? Pakita mo, sabi ng Lord, and He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels to the chief musician with my string instrument. In other words, sa Israel po, may lugar na mabato, wilderness, meron mga hili, o sabihin natin mga bundok na medyo matataas po, bangin meron po. Meron doon mga hayop doon, kung tawagin po, ibex. Yung ibex na yon, hindi masyado malaking hayop, pero yung pong animal na yon ay makapit po sila. Tsaka tumatalon sila sa mga bato, nakakatalon sila. Pag umaakyat sila, maliit lang kinakapitan nila, pero nakakakapit sila. Kumaakyat sila, naaakyat nila yung bundok. Pero sa ating pong favor ng Lord, hindi ka na mag-aakyat. Hindi na. Because when the trumpet sound, yan! When the trumpet sound, woo! Our immortal body will be changed. Our mortal body will change to immortal body. And our corruptible body will be changed to uncorruptible body. And when the trumpet sounds, those who remain will be caught up. You will be caught up. You will be caught up. Come on, trumpet. Yes. Hallelujah. Hallelujah. You know why? Bakit tayo mararapture? Yan ang tanong ngayon. Last verse, Isaiah 61. I will greatly rejoice. Oh, greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Dalawa yun. Rejoice, joyful in my God. Why? For He has clothed me with the garments of salvation. Ibig sabihin noon, kahit anong mangyari sa iyo, wala kang problema because you are saved. You are saved. You are saved. You are saved. That's why when the trumpet sounds, we will be caught up. Woo! That's why rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice
Rejoice, the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Rejoice. Rejoice, the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice, rejoice. Woo, woo, woo. Rejoice, you children of God. Blow the trumpet. 2, 3, 4. Come on, let's say. Blossom the city, They run the war, raise the army, and carry out his words. They're rushing the city, they run the war, raise the army, and carry out his words. The Lord uttered his voice before his army. the Lord, The Lord uttered his voice before his army. before his army. Blow the trumpet. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound your alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound your alarm on the holy mountain. Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Our Lord is coming back. Our Lord is coming back to earth again. Oh yes, Lord. Our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years, and I'll have no time to then. After Jesus shall come back to earth again. 1, 2, 3, 4.
Okay, praise God. Brothers and sisters, maraming salamat po sa ating Panginoon. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Talagang bihirang-bihira po yung ganitong pagkakataon na makapagpuri po tayo. Kung mahaba-haba lang po talaga yung oras po natin, baka maghapon, kahit maghapon, mga kapatid. Anyway, mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe, napaka-timely na message, especially that we are living in the middle of crisis ngayon. Talagang napakahirap ng buhay, mga kapatid. Kabi-kabila ang problema, ang kaguluhan, of course. Andyan po yung taggutom sa iba't ibang mga lugar na nakaka-experience po na mga pestilences. Nandyan din po. Lahat po ito ay prophesied na po, sinabi na po ng Bible. Pero ngayong araw na ito, we are urged ng ating Panginoon na huwag po tayo mamumuhay sa takot. Ulitin ko, huwag po tayong mamumuhay sa takot. But rather, panghawakan po natin, kanina binanggit ng ating beloved Bishop, is the power of yet. Dahil may pantapat po tayo sa kahit anuman pong parating na crisis o kahit anuman pong crisis. Kaya po, we must rejoice in the Lord. Magalak ka kahit may crisis, kahit may problema, sa kabila ng problema, rejoice pa rin po. Amen po. Alam niyo po, dahil ang ating Panginoon or our God of salvation, dahil po sa Kanya, sa pamamagitan po ng pamamaraan na ito, ay pinapakita po natin yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. Sa kabila na mabigat ang problema mo, pinagdadaanan mo, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon, nagre-rejoice ka pa rin, nagagala ka pa rin, mas lalo po makakakilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen! So sa mga bisita po, sa mga first-time guests, sa mga first-time na visitors po namin, even our first-time viewers po, ngayon po, napakinggan po natin that we are now in the middle of crisis. So actually, napaka-crucial po ng panahon po natin ngayon. Kaya nga po sa pagkakataon pong ito, sa mga bisita po, even ang mga first-time viewers, iniimbitahan namin kayo na dahil napakahirap ng buhay, napakadelikado ng mundo, hindi natin alam kung ano mangyayari. Katulad ng nababalitan Lilindol, hindi natin alam kung ano mangyayari. So at this moment, inaanyayahan namin kayo. Wala po kami ibang may offer sa inyo. Kundi ang ating Panginoong Hesukristo na tanggapin po siya bilang ating personal Savior. At sa pamamagitan po yan ng paniniwala po sa Kanya po mga salita o sa gospel ng ating Panginoon na napaka-importante para po tayo po'y maligtas. Dahil katulad na nababalita ng mga nakaraang panahon, hindi natin alam yung lindol na yan, what's gonna happen to us. Hindi natin alam kung bukas pwede dumating yan anytime. Ang importante po, ano man ang mangyari, magkaroon man ng crisis, magkaroon man ng kaguluhan, magkaroon man ng mga earthquakes na yan, ay siguraduhin po natin na ligtas po, lalong-lalo na po. Hindi lang po yung ating mga physical na katawan, kundi yung ating po mga kaluluwa. So yan po yung mangyayari lang po pag tayo po'y tumanggap po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng paniniwala po sa Kanya pong gospel para po sa ating pong kaligtasan. Now, please listen to me sa lahat po ng mga bisita po na nandirito. Pag sinabi po nating salvation, na nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo maniniwala at mananampalataya? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan sampalatayanan po natin at paniwalaan po natin. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na po tayong gagawin, tutuldok o hihinto na po tayo doon. Alam niyo po ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? Paano natin susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko kung kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong mali, o ikaw na yung pinakamasama at maruming tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, dahil dyan po nakatingin ng ating Panginoon, yung taos puso na pagsisisi po, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pundet to sin. So yun po yung unang step, we need to repent.
Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismoan sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa madaling sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi po kung kaninong pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang po tayo mababautismoan. At bakit po? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung paghuhugas at pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So madalit sabi, tayo'y mababago na po, na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga bisita na nandito, lahat tayo may kahinaan, maliit, malaki, parehas lang yung kahinaan. Kung minsan nagtataka ka, gusto mo magbago, 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati, parang hindi magtuloy-tuloy yung pagbabago mo. Bakit? Kasi sarili mo lang eh. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power to overcome all our weaknesses. Yan yung tutulong po sa atin para mapagtagumpay niyo yung lahat po ng ating po mga kahinaan. At yan din po, take note, ang magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So ito pong tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po na nandirito sa harapan ko, sa mga bisita po na nandirito, pwede po ba na itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating mga ulo. Gayun po yung mga first time viewers, pakitaas ang dalawang kamay, yuko natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin nito, nandun yung taos-puso na humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Nagsisisi po tayo sa ating po mga nagawang kapalpakan, kamalian at kasalanan sa ating Panginoon. So please repeat after me. At tayo po sa likod, pag-pray po natin sila, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. If you want to have a schedule para sa water baptism, pwede po kayo magpa-schedule po. Andyan po yung mga telephone numbers natin. Tawagan nyo lang po, or even our FB page. Iwan kayo ng mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the additional message and benedictions. And once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon. Kayo po ba ay pinagpawisan? Yan po talaga ang kulang sa atin. Gusto ng Lord, inaliw po tayo ng Holy Spirit. Yan po ang tawag dyan. Inaaliw tayo ng Holy Spirit dahil maraming mga stress ngayon sa panahon ng crisis. Alright, tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Exodus chapter 35, verses 21 to 22. Then everyone came whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle of meeting, for all the service, and for the holy garments. They came
both men and women, as many as had a willing heart. Everybody say willing heart. And brought earrings, nose rings, rings and necklaces, all jewelry of gold. That is every man who made an offering of gold to the Lord. Ba? Pwede pala sa kanila yung mga jewelries, no? Pero sa ngayon, hindi po natin practice yan. Kung ano po ang ating talagang bagay na ibigay sa Panginoon para po itayo ang kanyang templo. Sa bawat isang tao na nadadala natin sa ating Diyos ng buhay, templo ang ginagawa natin. At dahil nga sa kanyang gawain po, siyempre nangangailangan tayo ng mga kamay na tutulong sa gawain niya. Alright, tayo po ay tumulong sa gawain ng Panginoon at ibigay po natin mga offerings natin, mga tithes natin, at magbigay po tayo ng willing heart, masasaya, nang sa ganon matanggap po natin ang kapalit na pagpapala. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And to all Yapper, you are invited to the team's Grand Coffee Talk happening on July 13, Saturday, 8 a.m. at Gilgal Church Center. Register for 100 pesos via the online form on Yapper's Facebook page to join. And to all Batch 2 participants of the STARTS workshop by the Cat Fraud team, don't miss your next sessions on July 13 and 27, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. The church is also in need of a project-based visual effects artist. You may send your resume and portfolio at the email flashed on the screen, or you can also contact the number provided. Alright, tumayo po tayong lahat. At magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas na panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat naramdaman namin ang presensya mo sa kalagitnaan namin. Tunay ngang bumaba ka at kami ay iyong inaliw. Alam namin, Lord, na ngayon ay crisis, ngunit tinuturuan mo kaming mabuhay sa kalagitnaan ng crisis. At alam mo rin, Lord, na marami na sa amin nag-aalala, natatakot, nalulungkot, insecure na sa buhay. Ngunit kayo ang may turo ngayon. Whatever happens, ay mag-rejoice pa rin kami. Sumigaw kami sa kagalakan sapagkat bakit? Ang God's favor ay laging sa amin. Alalahanin namin na kami ay binihisa mo ng clothes of your salvation, kaya't hindi mo kami pababayaan. Pababayaan mo ba kami, Lord, na tinubos mo kami na yung sakdal mahal na dugo? Kaya kami po ay tiwala sa iyong mga pangako sa amin. Kaya hinihiling po namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Igawad mo po ang basbas, Panginoon, kaisipan, ay lagi mong bigyan ng magagandang kaisipan, magagandang plano sa buhay. Iwaksi mo, Lord, anumang masamang bagay na naiisip. Ang pisikal na pangatawan, lagi mong bigyan ng kalusugan. At kung may sakit, Lord, in the name of Jesus, pinapagaling namin ang sakit na ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, sapagkat hindi mo layunin na ang mga anak mo ay magkasakit. Ganon din po, O Diyos, ang nasaglak sa malaking pagkakautang o pangangailangan ng pera. Iunat po ang iyong mapagpalang kamay. Ibigay mo, Panginoon, ang needs ng bawat isang mga anak mo. At alam po namin na lagi kayo nakikinig sa aming mga panalangin. Patuloy namin tinataas ang gawain ng iglesia na to. Patuloy ka magdala ng maraming kaluluwa. Sapagkat alam namin na lalong madaming tumatanggap sa inyo. Lalong lumalayo ng lumalayo. Ang mga kung ano pa mang parusa sa isang bansa. Dalangan namin mga leaders namin, Lord. Tulungan mo na magkaroon ng katalinuhan kung paano ma-maintain ang peace and order sa amin. Huwag mong pabayaan na magkagera kami. Huwag mong pabayaan na magkaroon ng lindol o mga tsunami, Lord. That in Jesus' name, pagkalo mo po sa amin ng kaligtasan, huwag mo kami pahintulot sa mabibigat na pagsubok. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na patuloy nagbibigay sa gawain mo.
Ibalik mo po ng doble-doble ang lahat ng binibigay nila sa inyo. Maraming salamat at ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi at gamitin mo rin mightily para mapalaganap ang mabuting balita. Pagpalain mo aming beloved Bishop na lagi mo pong ginagamit sa kalagitnaan namin. Aming beloved Pastor Ludwig, pagpalain mo rin siya, Lord, na lagi pong nagme-mensahe ng Gospel of Salvation. Salamat po ng marami. Pagpalain mo lahat mga anak mo. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Experience God's presence and be edified by His Word at our on-site worship service. Join us at Cuneta Astrodome next Sunday at 9 a.m. Spread the news and bring your loved ones and friends. To God be the glorians. Don't miss the exclusive topic of our Servants Force devotion entitled The Godhead, which is also a part of the OGEP 101, happening every Tuesday, 7:30 p.m. via an exclusive YouTube link. Fill our cups and nurture our faith at our next congregational fasting on July 20, Saturday, 9 a.m. at Star Mall at the Shaw Trade Hall. See you there! To all participants of the STARTS workshop by the CatProd team, see you on the next leg on July 13 and 27, 2:30 p.m. at Gilgal Church Center. A course on videography and basic CapCut has been added. Sign up now via the QR code because registration is still ongoing. It's raining coffee, pastries, and spirit-uplifting talk once again. Don't miss out the Upper's most anticipated Grand Coffee Talk happening on July 13, Saturday, 8 a.m. at Gilgal Church Center. Register for 100 pesos via the online form of Upper's Facebook page. Unveil the drive behind your actions, your desires, intentions, and motivations. Join us in the upcoming New Generation Winter Fire entitled Tenderloin on July 27, Saturday, 9 a.m. at Gilgal Church Center. Registration fee is 350 pesos inclusive of food and drinks. To all students who are done with 1FC Books 1 and 2, the next online workshop to become a certified Book 1 1FCer is on July 27, Saturday, 1 p.m. via Zoom. Registration fee is 200 pesos per head. Scan the QR code to register or sign up via the 1FC portal at 1fc.jctgbtg.com. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, CatProd, and service operations ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok.
Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.